Diretsahan ng pinangalanan ng dating General Manager ng PCSO na si Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya raw utak ng mga Davao-style na pagpatay sa war on drugs. May pabuya pa raw na natanggap ang mga pulis, depende sa kung gaano kalaki ang napatay nila ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bumuhos ang emosyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma habang binabasa ang kanyang bagong affidavit sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kagabi tungkol sa extrajudicial killing sa drug war noong Administrasyong Duterte. Sa unang pagkakataon, direktang pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw sa kanya para pangunahan ang umano'y Davao-style na war on drugs sa buong bansa. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Ayon kay Garma, sa meeting niya nabanggit kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si NAPOLCOM Commissioner Edelbeto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. Naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1 milyong piso ang reward ng mga pulis, depende sa level ng mapapatay na drug suspect. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang mas malaking isda sa drug war dahil siya ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narco-list. Ilang beses niya ring binanggit si dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo. Dahil sa kanya raw dumadaan noon ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo tungkol sa mga drug operation. Sa kabila ng mga nalalaman niya, itinanggi ni Garma na kasali siya sa drug war. Inalok daw siya noon na sumali sa task force ni Leonardo pero tumanggi siya. Kinwestiyon naman ng Quadcom kung bakit tila espesyal ang relasyon ni Garma kay dating Pangulong Duterte. Pero itinanggi ito ni Garma. Sa isang ceremony sa Malacanang, where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel na mapropromote sa full colonel in blue attire. Yes, And po. the president gave you special attention, and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair. Sa kalagitnaan naman ng hearing, kinumpirma ni NAPOLCOM Vice Chair Alberto Bernardo na nagbitiw na sa pwesto si Commissioner Edelbeto Leonardo na nakadetain pa rin ngayon sa Kamara matapos ipakontem sa nakaraang pagdinig. Habang ang iba pang kaalyado ni Duterte, binatikos ang affidavit ni Garma. Si Senator Bongo tinawag na diversionary tactics ang mga akusasyon ni Garma para raw malihis ang isyong mula sa pagkakadawit niya sa kasong murder. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa, hindi rin naniniwala sa reward system umano sa drug war dahil wala naman daw silang pondo noon para rito. Naniniwala naman ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na purong imahinasyon lang ang mga aligasyon ni Garma. Posibleng sinabi niya lang daw ito dahil sa pananakot sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend,
mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.